May dokumento mula Camp Crame na nagpapakita may basbas ang pag-operate sa Koreanong si Ji Ik-ju bago siya pinatay. Saksi si John Consulta. Inoperate, kinidnap, pinatay. Lahat ng sinapit ng Koreanong si Ji Ik-ju. May basbas pala ng dokumentong COOR, Operation Coordination ng PNP Anti-Illegal Drugs Group ng Camp Crame o AIDG. Bukod sa nakasaad ang petsa sa surveillance at operation na tugma sa petsa ng paniniktik at pagdukot kay G. Nakalista rin dito ang 21 pulis na kasama sa operasyon. Kabilang sina SPO3 Ricky Santa Isabel at Superintendent Rafael Dumlao na parehong tototanggi ngayon at nagturuan bilang mastermind, pati mga baril at sasakyang gagamitin. Ang dokumento, pirmado ng dating hepe ng Special Intelligence Unit ng PNP Region 3 at ng isang Police Superintendent Rodrigo Roy Jr., Chief of Operations, at Senior Superintendent Benjamin Acorda, Chief of Operation ng AIDG, na sinusubukan pa naming kunan ng pahayag. Dahil daw sa dokumento, kaya inakala raw talaga ng utusan sa NBI na si Jerry Omlang na lehitimong operasyon. Bagamat nagduda na raw talaga siya. Hindi legalista kasi kahit paano, nakita ko nagbabaon pa pupuntang opisina eh. Minsan may bahang plastic eh. Pagkain eh. Bahay, opisina lang po siya, ganun lang. Sabi ni Omlang, nakasama rin daw sa pagdukot. Sinalubong sila ni Dumlao sa Camp Crame nang dalhin doon si G. Si Santa Isabel naman ang nagsabing may alok na 4 million pesos si G kapalit na magpapalaya sa kanya. Ayon kay Omlang, buhay pa si G nang iwanan nila para mag-withdraw gamit ang ATM card nito. Pero di raw niya kilala ang mga tauhan ni Dumlao na kasama niya. Taliwas sa sabi ng PNP na si Santa Isabel ang kasama niya. At nang bumalik sila sa Crame, patay na raw si G sa loob ng sasakyang nakaparada sa opisina ng Anti-Illegal Drug Group. Pagsakay ko po sa Explorer, yun po, nagulat po ako. Nakasupot po yung ulo ng Koreano. Alam yung supot na parang sa ulam, ganon. Ganon lang po, tapos nakaposas pa po siya. Basa po yung dito niya, ihipo mo lang yun. Yung Koreano? Opo. Sabi sa salaysay ng imbalsamador ng puneraryang pinagdalhan kay G na Green, tila binigti si G dahil may bakat ng tali sa leeg. Sabi naman ng isang empleyado ng Green, na-dislocate ang braso ni G na parang nakoma. Na-cremate si G sa hiwalay na crematorium gamit ang death certificate na ito, kung saan pinalabas na Pilipino siya gamit ang ibang pangalan at namatay sa pneumonia. Ibinigay ito sa crematorium ng sekretary ng Green na nagpakilalang pamangkin ni G. Utos daw ito ng may-ari ng punerarya na si Gerardo Ding Santiago. Utos din daw nito na itapon ang abo sa daluyan ng tubig sa CR daw nila ito tinapon. Sa affidavit naman ni Santiago, sinabi niyang si Santa Isabel ang tumawag sa kanya dahil may dadalhing bangkay. Normal din daw na may mga pulis na tumatawag para magpaimbasa mo o magpakremate, lalo na noong panahon ng Oplan Tokang para iimbasa mo o ikremate. Nagbabayad daw ang mga pulis pero di malinaw kung saan galing ang pondo. Lalo't binibigyan daw sila ni Santiago ng komisyon kada bangkay. Pareho yan sa laman ng Amnesty International Report on War vs. Drugs, kung saan nabanggit na racket ito ng mga pulis dahil may pabuya sila sa mga punerarya sa bawat patay na dadalhin sa kanila. Ako si John Consulta, ang inyong saksi.